Inawaw ako ng aso. Siguro ngayon pala nakakita ng aso ng isang violet na talagang violet. Good morning. Ang lawak ng aking walking area every morning. So this is wala pang alas 6. Alas 6 na ba ng umaga? Alas 6 na ata. Pero medyo mainit na. Ang ganda ng sikat ng araw this morning. After ilang araw din na ulan. So makikita mo yung sky, walang clouds na nakaharang, blue na blue. Plus napakalawak ng dagat. Diba? At dito lang ako pabalik-balik sa Dalampasigan because this is my new walking area. Pag nandito ako sa bayan, pag nandun naman ako sa bukid, syempre ang makikita ninyo ay mga bulubunduking bahagi ng aming bukid. Okay, so for now, dahil nandito ako sa bayan, ang makikita ninyo, if maglalakad ako, ay Dalampasigan. Kanina pa akong lakad ng lakad eh. So pag maglalakad ako, pag nagvi-video ako, uunahin ko muna talaga maglakad. Mamaya na ako mag-video pagkatapos ng lakad. Kasi nakakapagod kaya pag mag-video ka, pag nagsasalita ka habang naglalakad. Anyway, ganun talaga dahil ginusto ko tong trabahong to. So ano pag-usapan natin? So ang pag-usapan natin today ay ang maganda talaga dito sa Katmunday, especially the beach. So kung hala, upo muna ako ha. Ayan o, mga corals. Iwan ko lang bakit napunta ito dito. Isa ito sa mga binabantayan ko eh. Especially pag mag low tide. Kasi pag nandito kayo sa Katmon, pag naliligo kayo sa dagat dito, careful kayo na hindi maapakan ang mga corals. Oo, kasi iwan ko lang hindi ko alam if lahat ba ng Dalampasigan or lahat ng beach ng Katmon ay marine sanctuary. Yun bang pinoprotektahan yung mga lamang dagat? Hindi pwedeng mag-fishing, hindi pwedeng apak-apakan yung mga corals kagaya nito. Basta dito sa malapit sa amin na beach ay ano to, marine sanctuary. So ibig sabihin, hindi pwedeng mag-fishing, hindi pwede na hindi pwede na dadalhin sa inyo yung mga corals na yan. Kasi di ba dati pag low tide, pag namamasyal kayo sa dagat, kukuha lang kayo ng mga corals. So dito hindi pwede. Ang daming corals. Pangalawang corals na to eh, na nakikita ko na nandito sa ano. At alam nyo ba na mahalaga ito? Importante ito kasi ito yung tahanan ng mga isda. Kaya alagaan natin. Huwag natin basta-bastang dadalhin sa atin. Huwag natin basta-bastang pag nakakita tayo ng ganito sa dagat, huwag natin basta-bastang kunin. Kasi dito sa amin, as in ang daming tumutubo ng mga ganito. Doon Pero hindi ko lang mapuntahan ngayon kasi high tide, malaki yung dagat. Okay? So ayan, upo muna ako dahil. Kasi kanina pa akong naglakad. Ang gusto ko lang is mainitan ng araw in the morning. Yung aso sunod ng sunod sa akin. Ayan. Kita niyo yung aso. So kahapon naligo ako dito. Ngayon hindi ako maligo.
Kasi nakapajama pa ako. Yes, day. Ganun ako, day. Pag gusto kong maligo, maligo talaga ako. Pero hindi ko naman hayaan na magiging mabaho ako, day. Ako yung bakla na talagang, sa totoo lang, prank ka na pagkasabi. Ako yung bakla na hindi, masasabi ko na, hindi ako maano sa katawan. Hindi ako malinis sa katawan. Di ba mga bakla? Di ba, ang nalalaman ninyo sa mga bakla ay malinis sa katawan, pues ako hindi. Mas mabuti na yung magpakatotoo tayo, day. Pero sinisigurado ko naman talaga na kahit hindi ako malinis sa katawan, sa pangangatawan ko, day, kahit burara ako, day, pero hindi ko naman hahayaan na yung pagkaburara ko ay magtagal. Kung feel ko na kailangan ko ng maligo kasi mabaho na ako, maligo na ako. Pero ang importante na inaamin ko sa sarili ko na isa akong burara na bakla. Kaya pasensya na, nagpakatotoo lang ako sa buhay ko, day, sa aking pagka burara na bakla. Oo, totoo yan. Kasi diba, para if like magpunta kayo sa bahay namin, tapos may mga ano doon na hindi arrange, at least hindi na kayo magtanong or no doubt na talagang masasabi mo, confirm nga, confirm na talagang burara na bakla. So, ayan. Sarap pakinggan ng alon. So, ayan. Dito ako madalas maglakad. Diyan, pabalik-balik. At saka nakapaa. No? Alam ko yung iba dyan talagang takot sabihin yung katotohanan na like sa akin, burara ako. Bakit takot? Kasi ayaw yung iba, ayaw nilang mahusgahan. Ako lang problema. Walang problema. I am very okay sa mga panghusga. Upo muna ulit ako. At saka ako, like, pag nagbi-video ako, pag nagla-live ako, kung ano yung mukha ko, yun na. Ayaw ko na yung magpad dress to impress, yung talagang aayusin mo yung mukha mo kasi magla-live ka. Ako, hindi ako ganun. Kung ano yung mukha ko, may dumi man yan or wala, yun na yun. Yun ang tawag na nagpakatotoo ka. Ay, di ba? Nagpakatotoo ka na ba? Game na? Game na. Okay lang yun. Ganon ako eh. At saka, para sa akin, wala namang mawawala if magpakatotoo ka sa sarili mo. Kaso nga lang, yung kalaban mo, yung panghusga ng ibang tao. Pero, anyway, gano'n naman talaga. Ginawa mo yan, pinakita mo yan, na gano'n yung ano mo, so, ready ka sa mga panghusga ng ibang tao. Kasi, para sa akin, kahit anong gagawin mo sa buhay mo, gumawa ka man ng tama, kahit gumawa ka ng tama, meron pa rin silang masasabi na hindi maganda sa iyo. Diba? Ang importante, alam mo kung anong ugali ka meron. Alam mo na ganun ka sa sarili mo. And be happy always. Ano ba yung mga sinasabi ko? Basta ang sa akin lang is ganun ang buhay.
I am just sharing my truthfulness because I always believe that honesty is the best policy. Yeah. Okay, so yun lang muna for now. Ang sarap ng ang sarap ng init ng araw in the morning. Wala pang 6:30 yan ha. Okay? Good morning once again. Kayo din po, maglakad-lakad na kayo. And dahan-dahan lang para ma-stretch yung ating mga kalamnan. At don't worry. Be happy. Bye. Ang ganda talaga ng dagat. Yung yung tunog ng alon, sarap pakinggan, na masasabi mo perfect para sa isang kagaya ko na kailangan maglakad. Alam, mga bata o naligo sila. Tapos meron silang dalang buya ba? Yung interior ng gulong. Maganda yun gawing no. Maghanap ako nun. Yung interior ba ng gulong. Maganda siya, day. Ang ganda ko pala, day. Ang ganda-ganda ko pala. Bye.